Nasa linya natin, Weng, si retired Supreme Court Associate Justice Francis Hardelesa. Ito yung may kaugnayan doon sa ating patuloy na pagtutok po sa West Philippine Sea. Mas marami ngayon ang Chinese militia vessel. Yes, doon pala sa Rizal, meron pong Sa Rizal, 30. sa Rizal Reef, mga kapuso. At pulupulutong po sila doon. Nagkakaroon tayo ng radio challenges pero wala pong imik. Deadma sila. Itong mga Chinese militia vessel na ito. Nasa linya natin si Justice Francis Hardelesa. Hello, sir. Magandang umaga, si Joel Siweng ulit ito. Kamusta po kayo? Good morning po. Magandang umaga, Joel at saka Weng. Opo, Justice, may mga panukala na idiretso na po natin sa UN Security Council. Ito pong ating problema sa West Philippine Sea. Ano mang tingin nyo kung sakaling gagawin po yun, ano chance natin sa UN Security Council? Well, Joel at saka Weng, yun pong panukala ay matagal nang sinabi ni Pangulong Marcos through Special Advisor Anton Lagdameo na hindi maaari. Ay, bakit po? Sapagkat, you will remember, ang panukala na yan ay nag-umpisa, may isang maestrado na retirado rin ng Supreme Court, tapos sinakyan ng isang senadora, tapos napunta kay SP din, Mig Subiri, and then ang buong Senado ay nagpanukala. And then there was a big public clamor. And then you will remember, but hindi masyadong na-pick up ng press, ay may statement na ang Pangulong Marcos through Special Advisor Anton Lagdameo ay ihinto na yan. At saka tama dyan ang Pangulong Marcos. Bakit po? Bakit hindi uubra, Justice, sa tingin ninyo? That was more than a year ago. Hindi uubra yan sapagkat ang United Nations ay tinatawag na is a big debating society. Ngayon, ang strategiya na idulog yan sa United Nations, siyempre marami na rin nangyari na ehemplo. For example, ang Ukraine, di ba in-invade ng Russia. Ukraine. Ngayon, pag may ganon mga dahas ay pupunta sa United Nations Security Council. Okay. Ang problema dyan, may 5 membro ng Security Council na permanent. Okay. Isa dyan ang Russia, isa dyan ang China, isa dyan ang United Nations. United States. United States, saka France and Great Britain. Opo. Ngayon, kung Russia ang mag-invade, siyempre hindi magmungkahi man na mag-peacekeeping force, objeka ng Russia. Ang patakaran ng Security Council ay pag may veto power ang permanent member. Okay. Ngayon, may isang ginawa ang United Nations, ang tinatawag dyan ay Uniting for Peace. Anong gagawin ng mga General Assembly? Kunwari, na kung may isang 5-member permanent ng United Nations Security Council, ayaw niya. So pwede kang dumulog sa General Assembly. Yun ang mungkahi. So pwede kang dumulog sa General Assembly. Ngayon, ang katunggali natin dyan ay China. Ang kaalyado ng China is maybe Russia. So, ang tama ang Pangulong Aquino, Pangulong Marcos diyan. Ano ang mapagpala natin kung idulog natin yan sa United Nations? Now, I was giving you the example of Ukraine. For example, in Ukraine, hindi uubra sa Security Council kasi nandun ang Russia. Nandun ang Russia. So sila nag-invade. Ang ginawa ngayon ng Ukraine, tama ang Ukraine, tama. They went to the General Assembly, 154 or 154 votes nakakuha sila na Russia should stop invading Ukraine. Okay? 5 lang ang nag-object, Russia and the allies of Russia. 5 lang sa boto. Ngayon, that's what I say na you can win a big landslide, overwhelming victory in the General Assembly, General Assembly. Opo. Pero ang General Assembly walang ipin. Okay? That is the situation. Now,
tama ang Pangulong Aquino, ang Pangulong Marcos diyan. Kung dumulog man tayo magdidebate. Oo. Okay. Kung sakaling manalo tayo, wala rin mangyayari. Wala ring chance No, no, ng no. Wala rin, enforcement. ano? Now, kung sakaling manalo tayo, now ang katunggali natin diyan ay malaking Bansa. bansa. Alam mo ang nung kami ay ginagawa namin nung first arbitration, ang malaking worry ng Pilipinas noon. Malaking bloke diyan ng African states, 51 nations diyan. Mm. Now, I'm not even sure if we can win. Kasi you see the propaganda of the opponent natin ngayon. Ano idulog natin? Ano ang clear cut kasi ang invasion of Russia, of Ukraine. Clear cut. Ngayon, sino ang kaalyado natin sa United Nations? Oh. Pero yung sinasabi po natin na pagpasok, hindi pa invasion, pero nangihimasok na sila sa ating exclusive economic zone, hindi pa yung solid ground justice para sabihin natin pwede tayong manalo sa General Assembly ng UN. Hindi ka tayo sigurado, Weng, kasi Alright. ang propaganda ng katunggali natin ay marami din silang mga sinasabi na hindi naman sila nag-invade, maraming ano. So, kung debate lang, mauubos ang panahon natin. Magdidebate tayo and then at the end of the day, sino ang magagarantiya na mananalo tayo? Plus the fact, Justice, na malaking factor yung may veto power po ang China. No, ang veto power is there. Oo. Ang veto power ay iba sa debate sa General Assembly. Oo. Kailan So, humahantong po na magagamit ng China yung kanilang veto powers? At what point? as of today, they can use it. That's why the Philippines does not even bother to go to the Security Council to ask, for example, to ask for a peacekeeping force, to ask to prevent China from going to Ayungin Shoal. We don't even bother because it will be a useless exercise. Now, kung hindi mangyayari 'yon kasi siyempre ang China naman hindi naman papayag 'yon. Now, ang next solution is dudulog ba tayo sa General Assembly? Ang sabi ko, magdidebate tayo diyan. Now, magboboto ang General Assembly. Now, how sure are we that we will get the votes? And if we get the votes, Pang Justice, enforcement. wala rin nangyari. Kagaya nung nangyari nga sa Ukraine. Di naman nila napahinto Russia to invade them. No, Diba? no, Weng at saka Joel. ang importante diyan, you know how much will it cost us to wage an effort to debate? Ay malaking gastos 'yan kasi you hindi lang pwedeng salita ka diyan. You have to campaign. So malaking gastos 'yan. So ang sinasabi ko nga dapat I think ang tama ang Presidente Marcos diyan. Huwag na tayo mag-aksaya kasi ang resources natin ay hindi katulad ng Limited resources po tayo. Ngayon, Opo. ang tututukan natin ay huwag na tayo makipagdebate sa General Assembly. Ang tututukan natin, ang tama ang Pangulong Marcos diyan. May instruction siya ngayon sa DOJ at saka sa OSG na pag-aralan ang pagdulog ng bagong kaso. So, arbitration tribunal po ba ulit yan? Yes. Alright. Pero basta ang sinasabi niyo lang, Justice, wala tayong maaasahan pagdating sa General Assembly at lalo na siyempre sa Security Council. So, doon lang tayo sa arbitration panel dudulog. Well, ang sinasabi ko, may desisyon na dyan ang Pangulo. At saka ang palagi ko sinasabi, ang Pangulo ang Chief Architect of Foreign Policy. Siya ang nagmamando kung ano ang gagawin natin. So sinabi na ng Pangulo na wag na tayong dumulog sa General Assembly. Opo. Sa arbitral tribunal na lang tayo at sinasabi nyo nga on the way na. Tama? Ang Justice, no? sinasabi ko, ang utos ng Pangulong Marcos ay pag-aralan ng DOJ at saka OSG. Justice, ang sabi po ng DOJ recently, inihahanda nila yung tinatawag na quote-unquote environmental case laban sa China. Dahil doon yung mga sa damages. pagkasira noong ating mga coral sa ilalim ng karagatan sa ating EC.
katulad sa Sabina Shoal at saka yung isa pang reef, hindi po ba? Sapat na po ba yon na basis para habulin natin ang China o meron pang ibang mas mabigat na ground na pwede nating habulin ang China? Well, ang pagdulog ng isang kaso, I think, yun ang mungkahi ko. Opo. Yun ang legal na solusyon. Now, ano ang klaseng kasong idulog ng DOJ? Pwedeng environmental, pwedeng masaklawan ng iba pang mga issue. So kahit anong kaso ang mai-file natin, basta may solid ground tayo dahil doon sa paninira sa kalikasan natin dyan, okay na po yun. Yes. Yun ang sinasabi ko. Kasi, Weng, ngayon ay Hunyo 11. Opo. Sa July 7, July 12, 8th anniversary na ng panalo natin. Wala pa tayong ginagawa to implement the big win we had. It will be 8 years ago. Pero what else can we do? Sinasabi na nga natin, panalo na kami. Bakit andito pa rin kayo? Well, ang palagi kong sinasabi, Joel, is that the legal solution is just one Aspect. Now, dapat isulong natin yan. Sapagkat hindi tayo pinapansin, so sabi ko nga, dapat dumulog tayo ng bagong kaso. Now, this time, may danyos. Now, pag may danyos, kunwari, may danyos ka na 1 billion US, 2 billion US, 3 billion US, medyo pag nanalo na tayo, medyo baka iba na ang tono ng katunggali natin. Kasi malaki na, may danyos na eh. As of now, puro na lang press release, wala it doesn't cost them anything. Now, hindi ko sinasabi na pag dumulog tayo ng legal, it will solve everything. Tama din ang Pangulong Marcos. Lahat ng ginagawa niya, ang Mutual Defense Treaty, ang mga kaalyado natin, may mga joint exercises. So lahat yan ay tinatawag na nasa toolkit ng presidente. So lahat I think we are moving in the right direction. Ang ano ko lang is dapat mas mabilis ng konti. Nababagalan pa kayo, Justice, kasi nga 8 years na. Kasi 8 years na yung next month, 8 years na yung panalo natin. Paspasan natin. Kung sakasakaling in this administration magsampa tayo, ilang taon ba abutin yan, Justice? Well, sa experience namin, kasi 3 taon. Kaya nga, nababahala ako at nanawagan ako sa mga nasa gobyerno ngayon. Kasi what is very worrisome, Joel at saka Weng, magkaka-midterm elections na tayo. Justice, kung halimbawa hindi yan agad maipatupad, hindi natin mahabol yung pananagutan ng China doon sa panalo natin, may panganib na mabaliwala na itong tuluyan. Mabaliwala yung panalo natin, ma-disregard totally ulit. Well, yes. That's my worry. Kasi sayang naman, for example, ang napanalo natin ay sinabing ang katunggali natin ang nag-cause ng environmental harm. For example, sa Mischief Reef. Ang Mischief Reef ay nasa ating EEC. Ang Mischief Reef ay nasa control ngayon ng China. Hindi na natin mabawi yan short of a military encounter. Now, but ang environmental damage malaki. So yun lang ay makuha na natin kung ilang bilyon yon. Now that will, I think, help us in exacting accountability. And then ang continuing ginagawa pa ng China, ang continuing day by day. Kaya ang malaking paghinayang ko niyan, every day may ginagawa ang China, ang spokesman natin will say something, spokesman nila. Pero wala naman tayong ginagawa. Yeah, wala tayong ginagawa. Whereas kung nagdulog na tayo ng kaso 3 years ago, every time may sasabihin sila, babalik natin sa arbitral tribunal. And then ang kaigihan ng tribunal, at the end of 3 years, may mapagpala tayo. Merong tayong aabang resulta. Anyway, sige. Justice, madalas natin gagawin to pero in the meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, thank you sa oras. Thank you. Retired Supreme Court Associate Justice Francis Ardeleasa, dati rin pong Solicitor General.